So yan po mga Dabarkads, mga biyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ayun, muli ito, J.K. Barra TV, isang reactor defender ng Tito Vic and Joey at nagre-reaction sa mga viral issue, lalo na sa mga showbiz viral issues ng Parites. So ngayon, no, mukhang ito si Paulo Contis po ay mapapatawag o yung fake bulaga. O nga pala, hindi nga pala napapatawag yung mga host, sorry. Mukhang mapapatawag po ang fake bulaga ng MTRCB at mukhang mapapatawag ng 12-day suspension or mahigit pa dahil dito sa bidyong ito. At bago natin ito stuck no? At bago natin ito simulan, syempre huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At yun, bali 3 video to eh. Yung isang video ay ito nga daw si Yen Santos ba? Yung jowa niya. O ito nga daw si Paulo ay hiwalay na. Kung totoo man to, ewan ko lang ha. Pero good decision. Good decision talaga. So kasi itong si Paulo kasi ay mahilig to si si mga pa basic na halik. Simple-simple na chancing. At saka nakatatak na talaga din sa pangalang Paulo Contis kasi ano naman to hindi naman to siya yung kung si Vice Ganda ay nagkakaroon ng nakakatawang pagsasalita dahil galing sa panglalait. Si Paulo Contis naman nakakatawang panoorin dahil sa pang-EM. Letter M. Alam naman ninyo yung mga ginagawa niya sa bubble gang, di ba? So ngayon, ito nga si Paulo Contis ay unti-unti niya nang dinadala ang pagiging M niya sa noontime show na Itbulaga or fake revamp Itbulaga. So ito yung video, panoorin natin para hindi na magtagal. Parang magbabasketball pa ako eh. Aalala ngayon kung maraming nakapanood ng mga episodes ng Itbulaga. Yung mapansin ang makailang ulit na pakikipag-post ng host nitong si Paulo Contis sa female co-host niyang si Ara San Agustin. Niyayakap ito ay grabe ang mga kamay at hinahalikan. Nakakakilig, grabe. Kinikilig ako. Usap-usapan ngayon ang napansin ng maraming netizens ang madalas na paglapit-lapit ni Paulo Contis sa co-host niyang si Ara San Agustin. Una ay noong mapansing habang ay grabe yung mga tinginan, no? Nilapit ni Paulo ang kanyang mukha rito. Niyayakap rin ni Paulo si Ara at kinuha rin ang kamay nito para i-holding hands. Napansin din ng marami nang pumaraan umano si Paulo noong habang inaamoy ni Ara ang suot niyang polo. Ay grabe, naman nagkaamuyan na. Pansin na pansin ang madalas na pagpapasweet ni Paulo sa mga moves. Ay grabe mga moves na yun. Ito para makabuo ng love team at pag-usapan ang Itbulaga. O totoo unti-unti nang nagiging malapit sila Paulo at Ara sa isa't isa. Alam nyo, para sa akin kaya niya ginagawa yan, hindi kasi una-una bata pa to eh. Una-una may jowa yan si Paulo pero malay natin, di ba? Malay nyo magka-dibilupan. Dibilupan. Di ba? Pero nga ay para siguro rin mapansin yung noon time show nila, mga aldab sila. Pakilig sila. Pero na OA lang panoorin kasi may kita nyo yung babae, iwas sa kanya. Hindi naikipag yung parang Pero 'di ba sabi nyo, bawal yung ginawa ni Tito Soto at ni Mameling Gamboa. Dapat bawal din 'to. Pero yun nga, mapapatawag nga daw na MTRCB to. Kaya yan, abangan nyo dun sa dulo ng video natin. Nagmamala kay Ara na matitingan sa tulad ni Paulo Contis na madaling mahulog ang loob sa mga kaibigang babae na napapalapit ang loob sa kanya. Naku po. Wala pang balitang hiwalay na si Paulo sa girlfriend niya ngayon, wala pa pala. Santos. Kaya ang makitang nakikipagharutan ito, yumayakap at humahalik sa kanyang female co-host ay ipinag-alala ng marami para kay Ara. Tanong ng netizens, for the views lang ba ito?
o may something talaga na namumuo sa kanilang dalawa. Bahala sila sa buhay nila. Pero kasi hindi na nakatutok kina Paolo at Ara ang kamera, ay tuloy pa rin ang sweetness nila sa isa't isa. Paano na daw si Yen Santos? Wawa naman si Yen. Kaya ang nararamdaman ni Yen kapag nakikita na may ibang niyayakap at hinahalikan ang nobyo na si Paolo sa harap ng telebisyon. May isang malapit na tao kay Ara ang nagsabing hindi nito gusto na malink romantically kay Paolo. Nag-iisip na nga rin daw ito kung mabuti bang umalis na lang siya bilang host ng Itbulaga. Naku po. Bagaman inamin umano ni Ara na grabe mag-care si Paolo sa kanya. Pinayuhan naman daw si Ara ng kaibigan na hindi nito kinakailangang mag-quit bilang Itbulaga host. Maging totoo lang daw ito sa sarili kapag off-cam. Tama. I'm connected with Ara and all I can say is in public TV. Yes, true. Parang gusto gumawa ni Paolo ng love team with Ara. Hindi pa siya acknowledge ni GMA since hindi makita ni GMA ang potential if maging love team man sila. Pero matagal na din silang close because of Bubble Gang. As for Ara, she's not interested in being romantically connected with Paolo. That's all for now. Todo warning naman ang ibang netizens dahil kilala raw na matinik si Paolo sa chicks bukod sa nakikita pa raw itong nakakasama pa rin si Yen Santos ngayon. Samantala, marami naman ang nagkomento na what goes around comes around. Matatandaan noong 2021 ay si Yen Santos ang ignoturong third party sa hiwalayan nina Paolo Contis at live-in partner Ito naman, fourth si party. LJ Reyes. Kahit ilang ulit ng spotted na sweet sina Paolo at Yen noon sa magkakaibang pagkakataon ay iginiit ni Paolo na as a friend lang ang pagsasama nila ni Yen. Kalaunan, pagsapit ng January 2023, ay inamin ni Paolo Contis na sila ni Yen Santos ay magkarelasyon. Nahihilig ka sa mga contest na yan. Kasi mahilig ako sa Paolo Contis. Ano ba? Ayoko sa mga contest na yan. Kasi may hindi ako sa Paolo contest. Pag ikaw, ay nako, ewan ko na lang sa'yo. So, ewan ko kung anong bagay na sanay naman ng mga artista sa mga ganyan kahit na ano. Pero hindi natin alam, baka nga hiwalay na talaga nga sila. Pero wala na tayong pakialam doon. Pero ito yung video na kung saan ay hiwalay na nga daw itong si Yen at sino ba to? Si Paolo Contis, no? At kaya nga daw ito na yung kapalit ata. Ito, panoorin natin. Paolo Contis at Yen Santos hiwalay na. Ha? Welcome back sa SMT Baktay. TV update. O sila nagsabi niya, hindi ako ha. Netizens sa makahulugang perfect post ni Yen Santos sa kanyang Instagram account dahil tila patama ito sa nalilink sa kanyang si Paolo Contis. Kalat na kasi sa social media na may bagong pinupurmahan si Paolo Contis at ito ay walang iba kundi ang kanyang co-host sa Bulaga na si Ara San Agustin. Matatanda ang tinutukso ang dalawa sa noontime show palagi at very sweet ang mga gestures ni Paolo Contis sa dalaga. Sana all very Ayon sweet. nga sa isang reliable source, may out-of-town show si Ara San Agustin at nagulat ang mga production dahil hindi nila akalain na nandoon din si Paolo Contis sa nasabing lungsod. Ayon kay Paolo Contis, pinauwi nito ang kasamang personal assistant ni Ara San Agustin at siya ang nag-volunteer na mag-assist sa dalaga. Kahit na nga daw sa backstage ay palaging nakaalalay si Paolo Contis at hindi maalis sa tingin niya si Ara San Agustin. Ayon sa mga staff at mga kakilala ng dalawa, napansin nilang binabakura na siya ni Paolo Contis at hinahatid palagi pagkatapos ng taping. Pansin ng mga kaibigan ng aktres, parang may something na sa dalawa. Ayon naman sa Madlang People, kung totoong nagkakamabutihan si Paolo Contis at Ara San Agustin, ay papaano na ang rumored girlfriend ni Paolo Contis na si Yen Santos. Matatanda ang sobra ang sakit na nadama ni LJ Reyes noong August 2021 nang ibinalita nito sa mundo na hiwalay na sila ni Paolo Contis. Si Yen Santos nga ang babaeng ipinalit ni Paolo Contis kay LJ Reyes at sobra ang pangbabash na natanggap nila noon nang isapubliko nila ang kanilang relasyon. Samantala, pinayuhan si Ara San Agustin ng mga netizens na huwag sayangin ang career nito at mag-focus na lang sa hosting at pag-arte.
Malaki kasi ang potential ni Aura dahil magaling itong umarte at napakagandang bata pa nito. Malayo pa daw ang mararating nito sa showbiz world. Anong masasabi ninyo sa balita? Comment down below. Wala na kami masasabi dyan. Ano na yan eh, common na kay Paolo Contis yan. Pero nagtataka ko ito sa mga artista katulad nila Gerald Anderson, si Paulo, si yung jowa ni LJ, tuloy ni AJ Rabal. Oh, marami pa dyan. Si yung ex ni Andrea Brillante, no? Oh, lahat ng mga babae na mahuhuli sila, sasabihin nila, kaibigan ko lang to. Kaya minsan may napanood akong video hindi pala picture. Tinanggi ko noon, jowa ko na ngayon. Di ba si Paolo Contis tsaka si Yenay rin yan, nagtanggihan din. Tanggihan din sila na magjowa, tas bandang huli inamin din. So eto, malamang to, sasabihin dito ay, kaibigan ko lang yan. Sweet talaga ako. Tas mga ilang buwan, kami talaga. Sabihin ba, siyempre, magkasama kami sa trabaho, kaya yun, kami na. So yun nga po, no, hindi ko alam kung pwede po ba sa isang noontime show itong mga ganitong kaswitan. Yung mga yakap-yakapan, umahalik-halik, pasimple-simple, alam nyo na yun? Hindi ko alam kung pwede ito kasi nga mga bata yung nanonood. Yung mga batang nanonood. Kaso ewan ko, wala naman nanonood. Siguro hindi naman na siguro papatawag na MTRCB to kasi sabihin na MTRCB, wag na natin patawag niya kasi wala naman nanonood dyan. Kasi sino pa mga manonood dyan? So ito nga ito yung video na kung saan ay maaaring maipatawag ng MTRCB etong fake bulaga dahil nga dito sa yung mga kaswitan or mga halik-halik moment ni ni Paolo Contis. No? Kasi 'di ba? Sabi nyo, kayo nagsabi yung supporters ng fake bulaga diyan, no? Sabi nyo 'di ba? O dapat ipatawag na MTRCB si Ma'am Lala Soto tuloy. Si Tito Soto at Ma'am Helen Gamboa, 'di ba? Oo, dahil nag-kiss doon sa E80 noon. So ito na yung sampal sa inyo ngayon. O dapat ba itong ipatawag ng MTRCB dahil medyo may ka-rumal-dumal na medyo may kalandian sa noontime show na to? O diba galing sa inyo, binalik ko lang. Okay, magreklamo. Kayo dati yung todo sigaw na ipatawag si Tito Soto at si Ma'am Helen Gamboa, mali yung ginawa nila. Okay, neto yun, mag-asawa yun. Ilang taong nang kasal yun, ha? At saka ito pa nakikita ko dito, bago natin simulan tong video na to. Sa tingin ko parang sinasadya. Alam niyo kung bakit? Kasi alam naman nila medyo bawal to sa noontime show. Pero medyo sinasadya, kasi nga, isa lang yung ikakatwiran nila Ay, kaya kami pinatawag ng MTRCB kasi alam naman natin, anak ni Tito Soto yan. So, alam naman din natin na hanggang ngayon, di pa tapos yung kaso ng tape versus TBJ, di ba? Advance na ako mag-isip. Alam ko, yun naman din yung pangbabato nyo Oo, hindi na sa amin yan, hindi na bago yan, ha? Huwag kami, iba na lang. Huwag kami, iba na lang. Okay, tuloy natin. Pagnakaw ng halik ni Paulo sa babaeng co-host, binatikos. Aba, Matinding batikos na naman ang kinakaharap ngayon ng revamp Itbulaga host na si Paulo Contis. Ito'y dahil sa ginawa niya sa babaeng co-host niya sa Itbulaga. Talagang buwan-buwan na lang ay nasasangkot sa kontrobersiya ang kapuso actor, comedian at host. At ngayon nga ay isang kontrobersiya na naman ang kanyang kinasasangkutan. naku po, delikado. Sa pagnakaw ng halik sa isang babaeng co-host niya. Mukhang pinopormahan nga ni Paulo ang babaeng co-host na ito
dahil kapansin-pansin na pagiging sweet niya rito. Naku po, patay tayo. Hindi nakaligtas sa marami ang pagiging touchy at tila para-paraan na galawan ni Paulo Pachi. para mahalikan at mayakap ang babaeng host. Kamakailan nga ay marami ang nagulantang nang biglang nakawan niya ng halik ang babaeng co-host. Ngunit hindi lang ito ginawa ni Paulo. Sa latest episode nga ng Eat Bulaga, makikitang inilapit ni Paulo ang kanyang muka sa co-host niyang si Ara San Agustin. Wala kasing mic si Ara, kaya naman inilapit ni Paulo ang suot niyang neck mic. Kapansin-pansin namang hirap sa pagsasalita si Ara dahil nakapwesto ang mic malapit sa bibig ni Paulo. At kung lalapit sa kanya si Paulo, inilalayo naman ni Ara ang kanyang muka. Dahil kung hindi niya ito gagawin, talagang mahalikan siya ni Paulo. Marami naman ang nagsabi na para-paraan si Paulo dahil meron naman siyang hawak na mic. Pero talagang ang mic na nakasuot sa kanyang leeg ang pinagamit niya kay Ara. Dahil dito, pinag-iingat nga ng maraming netizen si Ara dahil baka mahulog daw ito sa bitag ni Paulo na kilalang babaero. Samantala, usap-usapan naman ang chismis na nililigawan umano ngayon ni Paulo si Ara. Ilang beses daw kasing naispatan si Paulo na tila binabakuran na si Ara. Bukod dito, lagi rin nakabuntot kay Ara si Paulo. Ayon pa nga sa mga nakakita sa dalawa, Bata pa to si Ara eh. ngayon ni Paulo si Ara. Ibig sabihin ba nito ay hiwalay na si Paulo sa girlfriend nitong si Yen Santos? Kung matatandaan, si Yen ang ipinalit ni Paulo sa long-time girlfriend niyang si LJ Reyes. Kung totoo ngang hiwalay na sila ni Paulo, maraming netizen ang nangihinayang dahil tila nasira lang ang himaya at reputasyon ni Yen para sa isang babaero na tulad ni Paulo. Totoo yan. Kaya payo nila kay Ara, mag-ingat at huwag magpaloko kay Paulo, lalo pat single umano ngayon si Ara. Ito yung mga comment, oh. Sabi ng mga comment. Oh, wait lang ha. Oh, pati naman sa kanya. Ito, naku po, ito na. Pati naman sa kamanya-kanya sa Bubble Gang, inilipat niya sa noontime show. Uy, sinabi ko to kanina. Okay, eto, asan na? Ang haba naman itong isa. Huwag natin basahin yan. Alam nyo, yung ginagawa kasi nila Paulo, kung sabihin na natin na hindi nga totoo na magjowa yung dalawang yan, ginagaya nga kasi nila yung Caldi Serie. Ginagaya nila yung Aldab. Kaso sa Aldab, wala namang ganyan eh. Alam nyo yung mga ganyan, yung parang, kasi bigla na lang sumulpot na naging sweet sila eh. No? So, hindi naman, alam din naman ng production yan. Malamang alam ng production yan, napapanood ko eh. So para lang talaga yan sa noontime show. Yan ayan ang kutob ko pero kilala natin si Paulo Contis, matinik to. No? Ngayon, kung ginagaya nila ang Aldab para lang mag-click yung, kung sakali man na mag-click yung love team nila, kasi wala namang ka-love team to si Paulo eh. Oh, pwede si Betong. Joke lang. No? Kung mag-click man yan, tapos parang pero malabong mag-click yan. Malabo. Tignan nyo ngayon, alam nyo kung bakit? Kasi si Paulo, dumaan niya sa sandamakmak na issue eh. Diba? Mapatungkol pa lang dun kay LJ, tas kay Ian. Tapos ngayon, eto na naman. So, paano kikiligin yung tao kung alam naman din nila na babaero ka? Diba? Kung alam din naman nila na talagang alam mo 'yon, wala ka sa ayos na isang lalaki, wala ka sa tama. Hindi ka tamang lalaki para sa isang babae. Diba? Paano mo makukumbinsi yung mga tao? Yun, tuto na lang yung kiligin sa inyo, ganun. So, yung ilan na nanonood sa inyo, yung ilan na supporters nyo. Tutusin nga ito, ulitin ko dati pag nag-post to ng video si Paulo Contis, umaabot ng mga 500k, minsan 1 million views sa Facebook page niya. Check nyo ngayon. Minsan 5,000, minsan 10k, minsan nga malaki pa views ko dito sa YouTube eh. Alam mo, tutusin, naaawa din ako dito sa mga artistang to kasi alam mo yun, isa sa mga income din, pangdagdag kita din nila yung mga channel nila. No? Pangdagdag kita din nila yun sa kanila, para sa pamilya nila. Pero, simula nga nung pumasok sila sa generic na Itbulaga o sa fake Bulaga, lahat nga po yun nagsibagsakan. Kahit kay Dasuri, channel ni Dasuri, channel ni Isko, ni Buboy, wala na, bagsak na.
Nga bells. Nga belats. Diba? Wala na nga. Anong magagawa? Sila naman may kagustuhan na pumasok dyan diba? Alam naman din nila na nakakamuhian sila ng tao kasi lalabas talaga dyan. Wala talaga silang respeto. At pinatunayan naman nila. Wala naman na yan. Kahit sabihin na yung haka-haka noon na walang respeto tong mga host ng Generic Night Bulaga, alam naman natin ngayon sila na mismo nagpatunay. Diba? Sila na nagpatunay na wala silang respeto sa Tito Vic and Joey. So, alam na natin talaga yung kahit na maalis sila dyan, halimbawa na mawala nga yung noontime show Night Bulaga dyan, pero parang alam ko malapit na. So, ako sakali man na mawala yan, tapos alisan na sila dyan, lumipat sila sa iba, wala na, ganun pa rin, nakatatak na yun. Kasi kayo na mismo nagpatunay na wala talaga kayo respeto sa Tito Vic and Joey, di ba? So ngayon, mapatungkol naman doon sa MTRCB, para sa akin, pwedeng may patawag sila kasi noontime show yan tas diyan kayo naglalampungan. Rules yan di ba? So ngayon, ang mangyayari niyan sa oras na mapatawag na MTRCB tong Generic Night Bulaga at may mga violation lang to, hindi nyo alam. Kami lang nakakaalam nun Hello? Kaya na naman yung hello Alam niyo na natatandaan nyo dati yung pwede naming ilabas na video na pwedeng magpa-shutdown or magpa-terminate sa noontime show Night Bulaga. Hanggang ngayon nasa amin pa yun. Hindi pa namin yun nilalabas. So kung halimbawa man na yan ay tawag dito na mapatawag na MTRCB yan, yung Itbulaga, yung production o ng Itbulaga or non-tape ay pwedeng mapatawan ng suspension niya kasi hindi naman yan pang ilang warning no? Ngayon, ang gagawin nila dyan at alam na, sinabi ko na kanina na idadahilan nila pinag-iinitan kasi kami. Alam nyo naman, anak ng kalaban namin yung chairwoman doon. Ayun na naman, katulad nung pinamumukha ng It's Showtime. Dahil anak, may tito, may anak, nandun sa MTRCB, kaya ganun. Kaya abangan nyo po pala yung video natin abangan nyo yung video natin sa tawag dito. Abangan nyo yung video natin sa MTRCB, yung kumakalat na mga pa-fake news nila, na laban sa MTRCB, abangan nyo yan. So ito, mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Kuya Armin Patricio, kay Ben Kelhay, kay Blessy Bonifacio, kay Sinet Santos, kay Danny Flores, kay De La Cruz Arthur, kay DJ Kyle, kay Dominic Bascon, kay Edna Angeles, kay Eduardo A. Crisostomo Jr., kay Ayali, kay Ethel Guimbao Libot or Virgonia, kay Eva, kay Ma'am Eva Hernandez, kay Francis Erica Bale, kay Glenda Dianito, kay Grace Mira Buenos, yan, kay Jocelyn Gonzalez, John De La Cruz, kay Joby Gali, kay Gwen Eliha, yan, kay Ate Lalay Norman, kay Lotlot Balot, kay Malari Mascarinas, kay Marito ni Rico, yan, kay Marlene Acebo, kay Mami Marlene, kay Mamita, kay Pai Chan, kay Roselyn Garcia Bilamoya, kay Rose Garcia, kay Suset, kay Winnie Mendoza, and kay parang ex-crew, and Yen Apura, at kay Tita Messi. Yan, tingnan pa natin dito sa kabila. Baka may magtampo mahirap na, hindi natin mabanggit yung iba, no? Yan, shoutout kay Alia Angelico, yan, kay Anthony Recanya, kay Archie Cabrera, kay Arjun Cedric Santos, kay sino pa, kay Sir Real Talk Chicago, Jerry Tuason,
kay Mami Jocelyn, kay Joson Nakay, kay Travelis, Mami Travelis, kay Nathaniel Bonson, kay Rainy DeMarco, kay Rose Macasiog, kay Ma'am Shirley Fernandez, kay Tristram Troy BC, kay Vilma Bilido, charot na rin kay Mami Teresa Arong. At kay Kuya Lori at sa asawa niya na si Ma'am, tama ba? Ma'am Rose? Nakalimutan ko Basta yun na yun, Ma'am, Kuya Lori, ko na lang mag-explain dyan. So yung mga Dabarkads, ano masasabi nyo sa video ng ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakisama naman ng like. Gusto nyo, samahan nyo na ng palipad So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Anumang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.